Naniniwala ka ba na may mga pamilyang handang ialay ang kanilang sariling dugo para lang sa kayamanan? Kayo na ang bahalang sumagot at humusga kapag natapos niyo ang kwento ko. Ang pangalan ko ay Liza. 32 taong gulang ako noong nangyari ang lahat ng ito sa akin. Ordinaryong buhay lang ang meron ako. Nagkatrabaho sa isang call center company sa Quezon City. Nakatira kasama ang nanay ko. At katulad ng maraming babae sa aking edad, gumagamit ako ng mga dating apps dahil na rin sa lungkot ng pag-iisa. Noong mga panahon kasing ito, ay broken hearted ako dahil naghiwalay kami ng long time boyfriend ko. Wala akong inaasahang malaki. Gusto ko lang ng taong nakakausap, makakasama sa hapunan, makakatawa sa mga walang kwentang biro ko at ang taong magpapahalaga sa akin. Hindi ko inaasahan na doon sa dating app ko makikilala ang taong magbibigay sa akin ng pinakamasayang taon ng buhay ko. Nakilala ko si Gabriel sa isang dating app noong Marso. 3 taon na ang nakakalipas. Sa profile niya, nakasulat na Filipino siya. Anak daw ng isang Pilipinang lumipat sa Espanya noong dekada 80 at doon nakilala ang ama niyang mistiso na mula naman sa isang lumang pamilya sa isang liblib na bayan sa lalawigan ng Avila. Lumaki si Gabriel sa Espanya pero fluent sa Tagalog dahil sa nanay niya. At bawat taon daw ay bumabalik sila sa Pilipinas para magbakasyon at dalawin ng ilan sa kanilang mga kamag-anak. Gwapo siya sa paraang hindi mo siya titigilan sa pagtitig kapag nakita mo siya ng harapan. Hindi yung sobrang perfect na parang scam ha. Basta kung makikita niyo lang siya, kahit kayo mamamangha sa itsura niya. Kamukha niya si Enrique Hill kung sa artista ang pagbabatayan. Maliban dito, ay napansin kong may kakaibang lungkot sa mga mata niya na para bang matagal na siyang naghahanap ng taong makakaintindi sa kanya. Dahil sa araw-araw na pag-uusap, mabilis kaming naging close ni Gabriel. Araw-araw kaming nag-uusap. Minsan hanggang 3:00 ng madaling araw. Siya nandun sa Espanya, ako nandito naman sa Pilipinas. Magkaibang oras, pero parang walang layo o distansya sa dalawang taong nagkakamabutihan. May mga bagay noon na kung babalikan ko ngayon, dapat pala ay ikinabahala ko na. Halimbawa, tuwing tatanungin ko siya kung ano ang pamilya niya, kung ano ang tungkol sa mga ito, biglang magbabago ang tono niya sa pagsasalita. Maikli ang sagot niya. Sabihin niya sa akin, malapit kami sa isa't isa, pero medyo may pagkatradisyonal ang pamilya namin. Sagot niya sa akin minsan. Tapos agad niyang ililipat ang usapan. May mga gabi ring bigla siyang mawawala sa chat ng walang paalam. At kinabukasan, sasabihin lang niyang may lakad kami ng pamilya. Hindi ko na ito pinansin. Sino ba naman ako para magtanong ng gusto? Bago pa lang kami nagkakamabutihan. Masasaan ba at malalaman ko din ang tungkol sa pamilya niya kapag mas lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Pagkatapos ng 6 na buwan, dito na nagsimula na nag-video call kaming dalawa. Nakita at nakilala ko ang nanay niya sa camera minsan. Mabait at mahiyain ito. Pero may kung anong lungkot din sa mga mata katulad ng mga mata ni Gabriel. Hindi ko pa nakikita ang ama niya o ang ibang miyembro ng pamilya. Si Gabriel lang at ang kanyang ina ang nakakausap ko noon. Huwag kang mag-alala. Makakarating ka din dito. Sana masayahan ka kahit papaano. Sabi ni Gabriel sa akin minsan.
At doon ko unang narinig ang salitang kapatiran. Hindi bilang pangalan ng grupo, kung hindi bilang pangalan ng bahay nila mismo. Bahay ng kapatiran ng tawag namin sa bahay namin, kasi dito nagtitipon ang buong angkan tuwing may okasyon na dapat naming ipagdiwang. Yan ang paliwanag sa akin ni Gabriel noon. Napaisip ako na kaya pala may pagkatradisyonal ang pamilya nila, dahil isa rin sila sa mga pamilyang mahilig sa reunion. Naging masaya ako noon, kasi ibig sabihin lang noon, family-oriented ang angkan nila Gabriel. Hindi nga nagtagal, ay bumusita siya sa Pilipinas noong Disyembre ng taong yun. Sa unang tingin pa lang, alam kong siya na talaga. May bit-bit siyang lumang relika, isang maliit na kwintas na may medalyon na may nakaukit na simbolo. Parang bilog na may mga guhit-guhit sa loob. Hindi ko na-recognize kung anong relihiyon ito. Sabi niya, pamana raw yun mula pa sa lola niya. At ibinigay niya sa akin bilang regalo. Para laging may nakabantay daw sa akin. Suot ko pa rin yun hanggang ngayon. Kahit alam kong hindi na dapat. Wala akong kaalam-alam na noong buwan ding yun, may balak na siyang mag-propose sa akin. Doon niya ito ginawa sa isang restaurant sa Tagaytay. Sinabi niya sa akin na kailangan daw talaga niyang asawahin ako bago sumapit ang kaarawan niya sa Hulyo. Kasi may kaugnayan daw ito sa tradisyon ng pamilya. Pero hindi na niya naipaliwanag sa akin ng husto. Dahil sa bulag kong pagmamahal, hindi na ako nagdalawang isip pa. Sumagot na agad ako ng oo sa kanya. Sa madaling salita, nagpakasal kami ng simple sa isang maliit na simbahan sa Batangas. Walang miyembro ng pamilya niya na dumalo maliban sa nanay niya. Pupunta lang daw ang iba pagdating namin sa Espanya para raw doon gawin ang tunay na seremonya. Pumunta kami sa Espanya noong Setyembre. Ang bayan nila, tinatawag na Valdihierro. Ang Valdihierro ay isang liblib na pueblo sa gilid ng bundok. Mga 2 oras ang layo mula sa pinakamalapit na syudad. Matanda ang mga bahay doon. Gawa sa bato. May mga simbolo pa ring nakaukit sa mga pintuan na hindi ko nare-recognize. Hindi Kristiyano. Hindi rin katutubo sa pagkakaalam ko. Nang tanungin ko si Gabriel, ngumiti lang siya at sinabing, "Matanda na kasi ang bayan namin, mahal. Maraming kwento dito. Hayaan mo at malalaman mo din yan. Sa ngayon, simulan mo nang mag-enjoy sa pamumuhay mo dito." Sabi niya sa akin. Ang bahay ng pamilya nila ay malaki. Mas malaki pa ito sa inaasahan ko. Mayroon itong 3 palapag, may sariling bakuran, at isang malaking cellar sa ilalim na sabi sa akin, gamit lang para sa pag-iimbak ng alak. Doon ko unang nakita sa unang pagkakataon ang buong pamilya. Si Don Rodrigo, ang ama ni Gabriel, isang matandang lalaking mataas at tuwid ang tindig kahit may edad na. May mga mata ito na parang hindi kumukurap. Si Doña Constancia naman, ang lola ni Gabriel, na halos hindi umiimik pero laging nakatingin sa akin ng husto. Parang inaaninag o sinusuri niya ang pagkatao ko. At si Tita Bernarda, kapatid ng lola, na sa unang beses na nagkita kami, umawak sa kamay ko ng matagal at bumulong ng, "Mabuti at dumating ka na rin, anak." Anak agad? Hindi pa nga niya ako kilala. Pinagsawalang bahala ko na lang yun. Kasi iniisip ko na baka ganoon talaga siya magsalita. At ganoon talaga siya makitungo sa kahit na sino. Sa una,
Maganda ang lahat. Masaya sila. Magalang, laging may nakahandang pagkain. Pero mayroong mga bagay na unti-unting kumakalat sa isip ko na hindi mo agad mapapansin kasi abala ka sa mga gandang nangyayari sa paligid mo. Halimbawa, ang mga larawan sa hagdanan. Larawan ito ng mga ninuno ng pamilya nila Gabriel. Makikita mo ang lahi nila hanggang sa mga unang henerasyon. At sa bawat larawan, may parehong medalyon na suot ang bawat isa sa kanila. Kaparehong kapareho ng ibinigay sa akin ni Gabriel. Napansin ko ring may mga larawan ng mga batang sanggol sa gitna ng mga larawan. Minsan nakahiga sa isang uri ng mesang bato. Napapalibutan ng mga matanda. Hindi ko naintindihan ang eksenang yun. Kaya isang beses nang nagkaroon ako ng pagkakataon, tinanong ko si Gabriel at napansin kong bigla siyang namutla sa aking tanong. Yun ba mahal? Tradisyon lang yun namin. Ganyan kasi ang paraan ng pagbibinyag dito. Pero dati yun iba na yung paraan namin ngayon. Sabi niya at hindi na kami nag-usap pa tungkol doon. Gabi-gabi, may naririnig akong kumakatok sa may cellar. Minsan nakakarinig ako ng mga tinig. Mahina. Parang pagdarasal pero hindi naman Latin at hindi rin Espanyol. Sa lugar na yon, may amoy ding kakaiba sa buong bahay tuwing gabi ng Biyernes. Parang insenso na may halong bakal. Tila bakal na nasusunog. Tuwing gabi ng Biyernes, mananahimik ang buong pamilya ng maaga. At si Gabriel na dati palaging nasa tabi ko ay mawawala ng ilang oras. Pagbalik niya, malamig ang balat niya at may guhit na parang kulay kayumangging lipstick sa noo niya na hindi ko maipaliwanag kung ano. Sagrada Familia lang yan. Sabi ko naman sa'yo, di ba, may pagka-tradisyonal ang pamilya namin. Sabi niya sa akin kapag tinatanong ko siya. Tapos hihiga na lang siya. Tatahimik. Hanggang sa buong gabing yun ay hindi na siya kikibo. Nagtanong ako sa mga katulong ng bahay. Lalo na kay Rosario. Isang matandang babae na naglilingkod na sa pamilya mula pa noong bata pa lamang si Gabriel. Sa isang pagkakataon, nakita ko siyang mag-isa sa kusina at sinamantala ko ang pagkakataon na ito. Rosario, ano ba talaga ang ginagawa nila sa may cellar tuwing gabi ng Biyernes? Tumigil siya sa paghihiwa ng gulay. Nagsalita siya pero hindi siya lumilingon sa akin. Ang sagot lang niya, sa mahina at halos hindi ko na marinig na salita. Huwag mo na rin iganong paiha. Para na rin yan sa sarili mong kabutihan. Matapos sabihin yun, ay naglakad ito papalayo sa akin. At mula noon, iniiwasan na niya akong makasalubong ng mag-isa. Ipinaliwanag ko sa sarili ko noon na baka nag-overthink lang ako. Na baka culture shock lang ang nangyayari sa akin. Na baka ganito lang talaga ang mga lumang pamilyang Kastila. Sobrang pribado, sobrang tahimik, lalo na tungkol sa kanilang mga tradisyon. Kaya sinubukan kong tanggapin ito dahil hindi naman mapagkakaila. Nakabilang na ako sa kanilang pamilya. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, tuwing mag-iisa ako sa kwarto habang naghihintay kay Gabriel, may bumabagabag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Para bang may nanonood sa akin mula sa dilim. Kahit alam kong wala namang tao sa paligid ng kwarto kung nasaan ako. May isa pang bagay na hindi ko makalimutan.
Ang kwarto naming pinagtutulugan ay may lumang salamin sa gilid. Mataas, may hugis oval ito at may marka ng mga kambing sa gilid ng frame nito. Sinabi sa akin ni Gabriel na huwag ko na lang daw pansinin ang salamin. Luma na raw ito at hindi na ginagamit kaya hayaan na lang. Pero paulit-ulit ako nagigising ng hating gabi. Hindi dahil sa ingay, kung hindi dahil sa pakiramdam na may nakatingin talaga sa akin. At kapag napapalingon ako sa salaming yun, minsan, sa loob lang ng saglit, may naaaninag akong anino na hindi kaparehong kapareho ng anino ng mga bagay sa loob ng kwarto. Para bang sa loob ng salamin ay may ibang nangyayari pa. Hindi ko na ito sinasabi pa sa asawa ko. Natakot akong isipin niyang nababaliw na ako. O mas masahol pa, natakot akong baka totoo nga ang nakikita ko. At wala pa rin siyang gagawin tungkol dito. Isang beses, sinubukan kong pumasok sa isang silid sa ikalawang palapag na laging nakakandado. Nang matanong ko kung ano ang laman noon, sinabi lang sa akin ni Doña Constancia ng mahinahon pero may bigat sa tinig ang mga salitang, Silid yan ni Amancia. Diyan siya naglalagi. Yun lang ang sinabi niya at wala na siyang idinugtong pa. Hindi ko alam noon kung sino si Amancia. Hindi ko pa siya nakikita o nakakausap man lang. Malalaman ko lang ang sagot ng huli na. Sobrang huli na. Isang buwan pagkatapos naming dumating sa Espanya, may naganap na okasyon na tinawag nilang Mes del Simbolo o sa Tagalog ay buwan ng simbolo. Isang pagtitipon ng buong angkan. Kasama ang mga pinsan, mga tiyuhin, mga taong hindi ko pa nakikilala. Sinabihan ako ni Gabriel na kailangan ko raw dumalo dahil bahagi na ako ngayon ng pamilya. Inayusan nila ako ng isang puting damit. Simple pero antigo ang forma. At tapos ay binigyan pa ako ng bagong medalyon na kaparehong kapareho ng suot ni Gabriel. Nagsimula ang seremonya sa oras ng takip silim. Sa isang malaking silid sa ilalim ng bahay na hindi ko pa nakikita dati. Pumasok kami sa pamamagitan ng isang pintuang nakatago sa likod ng isang malaking estante ng libro sa library ng bahay. Nasa pinakambaba ang silid, parang lumang crypt. Yung mga dingding niya gawa sa bato. Walang bintana. At sa gitna ng kwartong ito, may isang bilog na simbolo na kapareho ng nasa medalyon namin ni Gabriel. Gawa sa itim na bato, may mga kanal na parang dinadaanan ng kung anong likido noong unang panahon pa. Umupo ang lahat sa isang bilog. Nagsindi ng mga kandila si Don Rodrigo at nagsimulang magsalita si Doña Constancia sa isang wika na hindi ko na naman naiintindihan. Hindi ito Espanyol, hindi Latin. Hindi kahit anong wikang narinig ko na noon. Tuwing may binabanggit siyang salita, sasagot ang buong pamilya niyang sabay-sabay, tulad ng isang panalangin, at sa bawat sagot, dumidilim ng bahagya ang mga kandila kahit wala namang hangin sa loob. Hindi ako pinilit magsalita noon dahil unang-una, hindi ko sila naiintindihan. At pangalawa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nakaupo lang ako roon, nanginginig, habang nakatingin sa akin ang lahat. Lalo na si Tita Bernarda, na parang nakangiti pero may kakaibang gutom sa mga mata. Sa dulo ng seremonya, hinawakan ni Don Rodrigo ang aking kamay at sinabi sa akin sa Ingles ng dahan-dahan ang mga salitang, Malaking bahagi ka na ngayon ng pangako namin, Liza.
Salamat sa pagdating mo sa pamilyang ito. Pangako. Ganoon ang sinabi niya. Noon ko lang na-realize na parang may kailangan akong gampanan sa pamilyang ito. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na tinanong pa si Gabriel kung ano ang ibig sabihin ng sinabi sa akin ni Don Rodrigo. Natakot na akong tanungin pa siya. Sa halip, sinubukan ko lang isipin na baka simpleng basbas lang yon. Isang paraan para tanggapin ako. Simula noon, nagsimula na akong mabuhay sa isang uri ng pagtanggi. Kasama na rito ang pagtatago sa aking sariling takot. Mahal ko si Gabriel, oo. At gusto kong maniwalang mabuti siyang tao. Na hindi siya nakikisali sa kahit anong masamang bagay. Ilang buwan pagkatapos ng seremonya, nabuntis ako. Sa unang tingin, ito ang unang bagay na naging tunay na magandang balita mula nang dumating ako sa Valdihierro. Masayang masaya sila Gabriel. Pero ang reaksyon ng pamilya niya, hindi ko malalimutan hanggat nabubuhay ako. Sa halip na pagbati, tahimik silang nagsimulang tumingin sa akin ng kakaiba. Parang bagong-bagong interes ang biglang lumitaw sa mga mata nila. Nagsimulang bantayan ako ni Doña Constancia araw-araw. Sinasamahan ako sa bawat check-up kahit ayaw ko kasi sila na ang nagbabayad ng lahat. Sinabi sa akin na sila na raw ang bahala sa lahat ng gastos. Na ang kailangan ko lamang gawin ay magpahinga, kumain ng mabuti at huwag nang mag-isip pa ng husto. Basta magpahinga lang daw ako. Bawal daw akong lumabas ng mag-isa sa buong panahon ng aking pagbubuntis. Bawal din akong tumawag sa nanay ko ng matagal. Sabi nila, masama raw sa enerhiya ng bata yon. Bawal din ako pumasok sa cellar na hindi naman talaga problema dahil ayaw ko naman talagang pumunta doon. Pero alam kong may kakaibang nangyayari na parang sadyang binabantayan nila ako para hindi ko na lang makita ang kahit anong nangyayari sa loob noon. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa sakit ng likod ko. Kaya naman bumaba ako para uminom ng tubig at doon ko nakita si Rosario. Mag-isa sa hardin. Nagsusunog ng mga papel malapit sa isang maliit na altar na hindi ko pa nakikita dati. Ang altar na ito ay puno ng mga larawan ng mga sanggol, mga pangalan, mga petsa. Nakita niya akong nakatingin. Pero sa halip na magalit, humingi lang siya ng paumanhin at nagmadaling pumasok. Pero bago pa siya tuluyang makaalis, sinabi niya sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Kung minamahal mo ang anak mo, Iha, huwag mo nang ibigay ang buong pagtitiwala mo sa kanila. Umalis ka na dito. Kinabukasan, sinubukan kong hanapin si Rosario para tanungin pa. Pero sinabi sa akin ng pamilya na umuwi na raw siya sa kanyang bayan. Simula noon, hindi ko na siya nakita pang muli. Nanganak ako sa isang pribadong ospital malapit sa Valdihierro. Nasabi nila, ito ang ospital na ginagamit ng pamilya mula pa noong araw. Isang babae ang pinanganak ko. Binigyan ko ito ng pangalan na Sofia. Pero mula sa mismong araw ng kanyang kapanganakan, tinawag na siya ng buong pamilya sa ibang pangalan. Alam niyo kung ano? Ang tawag sa kanya ay Amancia. Pangalan ng isang ninuno nilang babae na base sa mga larawan sa hagdanan, namatay pa noong bata pa lamang. Mga 1 taong gulang. Sa tuwing tinatama ko sila,
Ngumingiti lamang sila at magpapatuloy pa rin tawagin ng anak ko sa pangalang yun na parang wala akong sinabi sa kanila. Napansin ko rin agad sa mismong sandali ng kanyang kapanganakan na may isang maliit na marka sa likod ng leeg ni Sofia. Isang bilog na parang natural na birthmark. Pero kapag pinagmasdan mo ng husto, kapareho ito ng simbolo sa medalyon namin. Nang makita ito ni Doña Constancia, luhang-luha siyang yumakap sa akin at sa unang pagkakataon, may narinig akong bahagyang katuwaan sa boses niya. Hindi kasiyahan ng isang lola sa apo, kung hindi parang kasiyahan ng isang taong nahanap na sa wakas ang matagal niyang hinahanap. Mula noon, unti-unti kong nakita ang katotohanan kahit ayaw kong tanggapin. Napansin ko na hindi na kami nagkikita ng matagal ni Gabriel kahit magkasama kami sa bahay. Palagi siyang may lakad. Napapansin ko rin ang mga taong dumadalaw sa bahay na hindi kilala ng pamilya. Mga taong nakasuot ng itim. Walang imik. Doon lamang sila pumupunta sa may cellar. Tapos aalis ng walang paalam. Sa bawat pagdalaw nila, hindi na ako pinapayagang lumabas ng kwarto ko kasama si Sofia. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa iyak ni Sofia. Kinarga ko siya at habang pinapatahan ko siya, napadaan ako sa library kung saan naiwang nakabukas ang pintuan papunta sa lihim na silid. Wala sana akong balak pumasok. Pero narinig ko ang pag-uusap sa loob. Boses ito ni Don Rodrigo at ni Gabriel. Mahina lamang ang mga boses nila, pero malinaw na malinaw sa aking tenga dahil sa katahimikan ng gabi. Kailangan na nating tuparin ang pangako bago sumapit ang unang taon niya. Iyan ang kasunduan mula pa noong panahon ng ninuno mo. Isang buhay, bawat henerasyon. Ginagawa natin yon upang mapanatili ang proteksyon at kayamanan ng pamilyang ito. Naiintindihan mo ba, Gabriel? Mahigpit na wika ni Don Rodrigo. Hinintay ko ang sagot ni Gabriel. Pero wala akong narinig na sagot mula sa kanya. O kung sumagot man siya, hindi ko na naunawaan pa. Kasi sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Umatras ako, dahan-dahan, habang hawak ng mahigpit ang anak kong si Sofia. Bumalik kami sa kwarto namin nang hindi napapansin ng sino man. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Sinuri ko ang lahat ng mga alaala ko tungkol sa kanilang pamilya at sa bahay na yun. Ang mga larawan ng mga sanggol sa hagdanan, ang mga pangalang paulit-ulit sa bawat henerasyon, ang kakaibang kagalakan ng pamilya nang malaman nilang buntis ako, ang marka sa likod ng leeg ni Sofia na akala kong simpleng birthmark lamang, at ang pangalang Amancia. 1 taon, sinabi ni Don Rodrigo. Bago sumapit ang unang taon niya. 1 buwan na lamang noon ang natitira bago sumapit ang unang kaarawan ni Sofia. Kaya naman ang ginawa ko, sinubukan kong tumakas kinabukasan. Pumunta ako sa istasyon ng bus sa bayan. Hawak-hawak ko noon si Sofia. Walang dalang bagahe maliban sa pasaporte namin. Pero bago pa man ako makasakay, tumigil ang isang sasakyan sa harap ko. Si Gabriel. Nakangiti. Parang walang alam. "Oh, mahal. Bakit kayo nandito? Delikado na, malamig na. Halika na. Umuwi na tayo."
Wala akong nagawa kundi sumama sa kanya. Dahil alam kong kung ipipilit ko, mas malala lang ang lahat ng mangyayari. At wala akong kakampi sa bayang yun. Walang pulis na maniniwala sa akin. Walang kapitbahay na hindi konektado sa pamilya. Ako lang at ang sanggol ko. Sa gitna ng isang liblib na bayan na hindi ko kilala. Isang linggo bago ang kaarawan ni Sofia, ipinatawag akong bumaba sa cellar ng gabing iyon. Hindi ako pinilit, kundi hiniling nila sa akin ng mahinahon na para bang normal na kahilingan lamang. Sabi ni Gabriel, may maliit na okasyon lang daw para sa paparating na kaarawan ng aming anak. Sa pagkakataong ngayon, wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. Nakakaramdam na ako ng matinding takot. Pero mas matindi pa ang takot kong mawala ang anak ko sa paningin ko kung hindi ako susunod. Pinasuot nila ako muli ng puting damit. At si Sofia ay sinuotan naman ng maliit na damit na may nakaborda ring parehong simbolo. Doon mismo sa gitna ng dibdib niya. Bumaba kami sa cellar. Mas maraming tao ang nandoon kaysa sa noong naunang seremonya. Mga mukhang hindi ko pa nakikita. Mula sila sa ibang bahagi ng bayan siguro. Mula sa ibang sangay ng kapatiran. Naupo ako sa bilog. Hawak ko si Sofia. At nagsimula na naman ang mga awit sa wikang hindi ko talaga maintindihan. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng bato na may nakaukit na simbolo, may isang maliit na kandila ang sinindihan. Hindi karaniwang kandila ito dahil naglabas ito ng amoy na parang hinalong dugo at insenso. Sobrang bigat noon sa paghinga kasi nakakasulasok yung amoy niya. Bago pa man yun, napansin ko nang hindi kumikibo si Sofia sa aking bisig. Hindi siya umiiyak, hindi siya kumakawag. Basta tahimik lang siya. Kahit noon ay lagi itong maingay tuwing sasapit ng gabi. Alam niyo ba? Nakatingin lamang siya ng diretso sa gitna ng silid. Doon sa may itim na bato. Na para bang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Tuwing lalapit ang isa sa mga matanda, iikot ang ulo niya papunta rito. Mahinahon. Halos parang alam niya na. Doon ko unang naramdaman ng isang uri ng takot na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi takot para sa aking sarili. Kung hindi takot na baka mas kilala at alam pala ng aking anak ang mga taong ito kaysa sa akin. Sa puntong yun, umupo sa aking tabi si Doña Constancia at inabot ang mga kamay niya patungo kay Sofia. Bagamat nanginginig ako, hinigpitan ko ang hawak ko sa aking anak. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa bahay na yun, sumigaw ako. Hindi salita, hindi pakiusap, kung hindi sigaw na galing sa kaibuturan ng aking puso. Mula sa puso ng isang inang alam na niyang malapit na siyang mawalan ng anak. Hindi ko na matandaan ng detalyado ang sumunod na mga sandali. Pero may mga bahagi na hindi kailanman mawawala sa aking alaala. Gaano man kalaki ang gusto kong kalimutan ang mga ito. Naalala ko ang kadiliman na biglang bumalot sa buong silid kahit maraming kandila ang nakasindi sa paligid. Hindi normal na kadiliman ito. Kung hindi parang may bumubuo sa hangin mismo. Tumitigas, kumakapal, sa gitna ng bilog kung saan nakaukit ang simbolo sa bato. Naaalala ko ang lamig na dumaloy sa aking balat. Parang biglang bumaba ng husto ang temperatura kahit nasa loob kami ng saradong silid. Hanggang sa nakikita ko na ang sarili kong hininga bilang usok sa harap ko.
At doon, sa mismong ibabaw ng batong mayroong simbolo, nagsimulang bumangon ng isang anino. Hindi karaniwang anino ng tao ito, kung hindi parang tumataas mula sa sahig, papunta pa itaas. Unti-unti, tulad ng likidong dahang-dahang bumubuo ng hugis. Hindi ko masabi kung gaano ito kataas dahil parang hindi ito sumusunod sa normal na batas ng espasyo. Minsan mababa lang, tapos bigla na lamang tumataas. Umaabot pa ito hanggang sa kisame ng kwarto. May mga bahagi rin sa katawan nito na parang mga braso. Pero sobrang haba. Sobrang hindi tama ang bilang ng kanyang mga daliri sa kamay. Tapos idagdag mo pa na mahaba rin ang leeg nito. Wala itong mukhang maikukumpara ko sa kahit anong nakita ko na dati. Sa lugar kung saan dapat nandoon ang mukha, 2 butas lamang ang nakita ko. Hindi maitim, kung hindi parang kulay pulang nag-aalab mula sa loob. Tulad ng isang baga ng kahoy kapag sinusunog. Hindi ito humihinga tulad ng isang tao dahil sobrang tagal ng pagitan ng bawat paghinga niya. Noong mga oras na yun, ang mga tinig na narinig ko ay hindi na lamang tinig ng mga tao. May kahalo ng ibang tunog, mababa at parang galing sa ilalim ng lupa mismo. Isang uri ng ungol na sabay-sabay na parang daang-daang tao ang bumubulong ng magkakasama. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pang tunog. Mas malalim, mas malapit. Parang hininga ng isang bagay na sobrang laki na napipiit sa masyadong maliit na espasyo. Naramdaman ko ito sa aking dibdib bago ko pa ito narinig sa aking tenga. Ilang sandali lang, biglang nagsilhod ang buong pamilya. Nakayuko ang mga ulo at sa unang pagkakataon, nakita kong umiiyak si Gabriel. Hindi sa lungkot, kung hindi sa isang bagay na hindi ko masabi kung takot ba o kagalakan. Tapos, nagsalita si Doña Constancia ng isang huling parirala sa wikang hindi ko naiintindihan. At bilang tugon, dahang-dahang yumuko ang anino patungo sa amin. Ang mga butas na naglalagablab nitong mga mata ay tuwirang nakatuon sa maliit na katawan ni Sofia. Sinubukan kong tumakbo. Sinubukan kong sumigaw at humingi ng tulong. Pero parang tumigas ang bawat kalamnan ko. Hindi ko na magamit ang aking sariling mga binti tulad ng nararamdaman mo sa isang bangungot kung saan gustong-gusto mong gumalaw pero hindi mo kaya. Ang tanging nagawa ko na lang ay hawakan ng mahigpit si Sofia. Hanggang sa naramdaman kong may humipo sa akin. Hindi mainit, hindi malamig. Kung hindi parang kawalan mismo ang humawak sa aking mga braso. Dahang-dahang hinila papalayo ang bawat daliri ko. Isa-isa mula sa katawan ng aking anak. At pagkatapos, yung usok na nanggagaling sa itim na nilalang ay unti-unting pumasok sa bawat butas ng aking katawan. At pagkatapos, katahimikan. Nang bumalik ang liwanag ng mga kandila, wala na si Sofia sa aking mga bisig. Hindi ko na kayang isulat parang detalyado ang nakita ko pagkatapos noon. Sasabihin ko lang na pagsapit ng umaga, sinabi sa akin ng buong pamilya na may kalungkutan sa kanilang mga mukha ang mga salitang, bigla ang namatay si Sofia noong gabing yun. Sudden infant death daw. Iyon ang paliwanag na ibinigay ng doktor. Na syempre alam kong kaanib din pala ng kanilang lihim na samahan.
Walang autopsy na ginawa dahil wala namang katawang nakita. At wala ring dumating na mga pulis. Hindi na ako nagtaka. Dahil sa isang bayan tulad ng Valdihero, kung saan mismo ang pamilya nila Gabriel ang nagmamay-ari ng halos lahat, hindi kailanman magtatanong pa ang sino man. Ilang linggo akong hindi kumain. Hindi umiimik. Tanging umiiyak lamang ako. Nakakulong sa isang kwarto na binabantayan ng buong pamilya. Kunwari pa silang para sa aking kalusugan ng kanilang ginagawa. Sinubukan kong sabihin sa nanay ko sa Pilipinas sa isang video call ang mga nangyari. Pero bago pa man ako makapagsalita ng husto tungkol sa nangyari kay Sofia, biglang naputol ang linya. At sinabi sa akin ng pamilya na masamang signal lang. Pero simula noon, hindi ko na nakontak ang pamilya ko. Hindi na ako muling pinayagang tumawag ng mag-isa sa kanila. Sa loob ng 6 na buwan, patuloy akong ginamot ng espesyalistang ipinatawag mismo ng pamilya. Hindi ito doktor sa ospital. Kung hindi isang matandang babaeng laging may dalang mga halamang gamot. Sinasabi sa akin araw-araw na kailangan kong manahimik at magpahinga. Na hindi mabuti sa aking kalusugan ang sobrang pag-iisip. Sa totoo lang, ngayon ko lang naiintindihan. Hindi nila ako pinapahinga. Binabantayan nila ako. Sinusubaybayan kung tutupad ba ako sa aking papel sa kanilang kasunduan. Lalo pa at nalaman kung kailangan ko palang mabuntis ulit. Nang sa gayon ay maging lehitimong tagapagmana si Gabriel ng lahat ng ari-arian ng pamilya. Ibig sabihin, kailangan niya ng opisyal na anak para mapasa kanya ang kayamanan at kapangyarihan ng buong pamilya. Hindi ko alam kung paano pa ako nakaligtas noon. May mga gabi na naaalala ko na parang panaginip lamang ang lahat. Hanggang isang araw, isang bisita mula sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid na sa kalaunan ko lang nalaman ay tinawagan mismo ng nanay ko matapos hindi na kami magkausap ng matagal. Dumating sila sa bahay at sa harap nila, unang beses akong nagawang magsalita ng tapat. Kahit gaano man ako nanginginig sa takot. Kahit hindi nila pinaniwalaan ang bahagi tungkol sa kapatiran. Inisip nila siguro na dulot lamang ito ng matinding kalungkutan matapos mawala ng anak. Sapat na ang mga sinabi ko para pilitin nila akong bumalik sa Pilipinas. Para sa aking kalusugang pangkaisipan. Ayon sa kanilang paliwanag sa pamilya ni Gabriel. Ayaw pa sanang pumayag noon ng pamilya nila. Pero wala silang nagawa dahil Embahada ng Pilipinas at Espanya na ang nakipag-usap sa kanila. Umuwi ako sa Pilipinas. Mag-isa, walang anak, walang asawa, at walang katiyakan kung tama ba talaga ang lahat ng naaalala ko. O kung bunga lamang ba ito ng matinding trauma. Hindi ko na muling nakausap si Gabriel mula noon. Sinubukan niya akong tawagan ilang beses pero hindi ko na sinasagot ang lahat ng tawag niya. Isang beses, may natanggap akong sulat. Walang pangalan na nagpadala. Mula ito sa Espanya. Sa loob, isang larawan lamang ng medalyo namin at sa likod nito, nakasulat sa Espanyol ang mga salitang El acuerdo aún no está finalizado. Sa Tagalog, hindi pa tapos ang kasunduan. Isang taon na mula noong huling gabing yun sa cellar. Isang taon na mula noong huling beses kong nakarga si Sofia. Minsan sa gabi, naririnig ko pa rin ang iyak niya. Hindi ko alam kung totoo ba ito o dulot lamang ng aking utak
na hindi pa nakakatakas o nakakaalis sa gabing iyon. Ibinahagi ko ito hindi para hingi ng inyong awa, kung hindi bilang isang babala. Kung mayroon kayong nakikilalang tao online, gaano man kagaling magsalita, gaano man kabilis pumasok sa buhay ninyo, gaano man kalapit ang pakiramdam nyo sa kanila, huwag sana kayong basta-basta magtitiwala ng buo. Lalo na kung sasabihin sa inyo na kailangan nyong ikasal bago sumapit ang isang partikular na petsa. Lalong-lalo na kung may pamilya silang pinagtatakpan ang kanilang mga tradisyon sa likod ng katahimikan. Hindi ko alam kung buhay pa si Gabriel o kung buhay pa ba ang anak kong si Sofia. Ang tanging alam ko lang ay tanggapin ang lahat at iwasan na maulit muli ang nangyari sa akin sa kamay ng pamilya nila Gabriel. Lalo pa at alam kong hindi pa tapos ang kasunduan.